Buntis ka? Napasinghap si Margie nang maramdaman ang malakas na sampal ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Napayuko si Margie, saka naiyukom ang kanyang kamao. Pakiramdam niya ay namanhid ang kanyang pisngi. Hindi sinadya ni Margie na maiwan ang pregnancy test niya sa banyo ng bahay nila. May plano naman talaga siyang sabihin sa ina ang totoo, kaso kailangan niya pang maghanap ng tiyempo. Kakatapos niya lang makapagtapos ng pag-aaral ngayong buwan, tapos hindi niya inaasahan na buntis na siya agad. Hindi niya pa natutupad ang kanyang mga pangarap, maging ang pangarap ng kanyang ina. Margie! Bakit ka nagpabuntis? Ha? Alam mo ba kung gaano kahirap maging isang ina? Lalo na kapag hindi pa financially stable? Sinong ama? Sigaw ng kanyang ina sa kanyang muka. Hindi ko po alam. Margie! Ano? Napahilamos sa muka ang ina ni Margie. Margie, solo parent ako. Ako mag-isang bumuhay sa'yo. Alam mo kung gaano kahirap sa akin, sa atin na mabuhay kapag walang ama na katulong. Margie naman, ano pumasok sa kukote mo at nagpabuntis ka? Ang mas malala pa, hindi mo alam kung sinong ama? Kaya ko naman itong buhayin, ma. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral, magtatrabaho na lang ako. Sa tingin mo sapat yun? Ang pera na dapat para sa'yo, ibibigay mo riyan sa anak mo. Alam mo ba kung gaano nakakapanghinayang yun, Margie? Ipalaglag mo yan. Napasinghap si Margie sa susunod na sinabi ng kanyang ina. Hindi agad siya nakasagot. Hindi siya makapaniwala na lalabas yun sa bibig ng kanyang ina. Ma, nababaliw ka na ba? Hindi ko ipapalaglag ang anak ko. Sigaw niya sa ina. Alam ni Margie sa sarili na kaya niyang buhayin ang anak niya. Bukod pa rito, hindi rin siya papayag na walang magsusustento sa anak niya. Kilala niya ang ama ng kanyang anak. Hindi niya lang gustong sabihin sa nanay niya dahil ayaw niyang pangunahan siya nito. Kilala ni Margie ang ina na mahilig manguna sa kanyang mga desisyon. Yan ang tamang desisyon, Margie. Kung gusto mo matupad ang pangarap mo, ipalaglag mo yan. Hindi pa ngayon ang tamang oras para magkaroon ka ng anak. Hindi, ma. Hindi ko ipapalaglag ang anak ko dahil anak ko siya. Kahit kailan, hindi ko iisipin na ipapatay ang sarili kong dugo at laman kapalit lang ng pansamantalang kasiyahan. Mahal ko ang anak ko na nasa sinapupunan ko, ma. Intindihin mo naman yun. Apo mo to. Paano mo nasisikmurang patayin ang sarili mong apo, ha? Natigilan si Mara, ang ina ni Margie, sa sinabi ng anak. Hinihingal si Margie na tiningnan si Mara. Kahit anong mangyari ay hindi niya hahayaan na mapalaglag ang anak niya. Para kay Margie, kaya niya namang gawin ang mga gusto niyang gawin kahit may anak na siya. Kaya niyang mag-travel, mamuhay na parang mayaman kasamang sariling anak. Pwes, ipakilala mo sa akin ang ama ng batang yan. Kasi kung hindi, lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi kita binuhay at pinaaral para lang magpabuntis sa lalaking hindi mo naman kilala. Sinamaan ng tingin ni Mara ang anak sa kadire-diretsong pumasok sa kwarto nito. Napaupo na lamang sa sofa si Margie. Napabuntong hininga siya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. 3 weeks pregnant na siya. Sariwa pa rin sa alaala niya kung paano niya isinuko ang kanyang bataan sa lalaking nakilala niya sa graduation party. Unang nakaalam ng pagbubuntis niya ay si Mona na nakatira lamang sa harapan ng bahay nila. Hindi niya naman inaasahan na papasok ang mama niya sa banyo at malalaman agad-agad na buntis siya. Napatingin si Margie sa pintuan nang bumukas ito. Bumungad si Mona na nahihiya pang pumasok pero
Nang makita si Margie, ay agad na tinakbo ang dalaga. Ayos ka lang ba? Narinig kong sagutan ninyo ni tita. Ani ng kaibigan. Si Mona ay matalik niyang kaibigan magmula pa high school. Ayos lang ako. Bumuga ng hangin si Margie. Pero ang totoo niyan, hindi talaga. Galit sa akin si mama eh. Sabi ni Margie. Paano ba naman? Nabuntis ka. Hindi mo nga sinasabi sa akin kung sinong ama eh. Ang tanong, kilala mo ba kung sinong ama? Kilala ko ba? Tugon ni Mona. Oo, kilala mo siya. Kilalang kilala. Nalukot ang mukha ni Mona sa sinabi ni Margie. Napairap na lamang ang dalaga saka binuksan ang TV. Akmang ipipikit na sana ni Margie ang kanyang mata nang marinig ang pamilyar na boses na nanggagaling sa TV. Pagtingin niya sa TV ay halos manlaki ang kanyang mata nang makita ang lalaki na siyang punot dulo ng lahat. Umigting ang panga ni Margie. Hindi siya papayag na bubuhayin niya mag-isa ang anak na ginawa nilang dalawa. Napapitlag sa gulat si Mona nang tumayo si Margie at dire-diretsong lumabas ng bahay. Uhoy! Saan ka pupunta? Tanong ni Mona sa kaagad na sinundan si Margie na nasa labas na ng bahay. Pupuntahan ko lang naman ang ama ng anak ko. Ano siya? Siniswerte? Hindi pwedeng takasan niya ang responsibilidad niya habang nagpapakasasa siya sa atensyon at yaman. Nanggigigil na sabi ni Margie. Ano bang sinasabi mo? Sino bang ama? Tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Margie. Hoy! Hintayin mo naman ako! Sambit ni Mona. Sa halip na huminto ay lalong binilisan ni Margie ang paglalakad. Huminto lamang siya nang makarating siya sa barangay hall kung saan nagaganap ang speech ng kanilang kapitan na si Ivan. 5 taon ang tanda nito kay Margie, ngunit hindi halata sa lalaki. Bukod kasi sa matipuno ang katawan, mukhang bata rin kasi ang itsura nito. Uy! Anong ginagawa natin dito? Sa barangay hall to ah! Umalis na tayo! Hindi ako aalis. Andito ang ama ng anak ko. Tugon ni Margie. Ano bang pinagsasasabi mo? Umalis na tayo! Hinawakan ni Mona si Margie sa braso pero hinila lamang ni Margie ang braso niya. Pinanood niya si Ivan na nakangisi habang ang mga reporters ay nakapalibot sa kanya. Wala naman siyang balak ipahiya si Ivan. Gusto niya lang na makausap ito. Noong nakita niya ito sa TV, napagtanto niya na mayaman si Ivan. May kakayahan itong panagutan siya at hindi siya papayag na hindi ito pumayag na panagutan siya. Nakakaya na rito. Tara na, umalis na tayo. Muling sabi ni Mona. Magtiwala ka lang sa akin. Nandito ang ama ng anak ko. Kailangan niyang panagutan ako. Sino bang ama ng anak mo kasi? Sabihin mo na. Si Ivan ang ama ng anak ko. Okay na? Ngayon, hayaan mo na ako. Muling nilingon ni Margie si Ivan pero nangunot ang noo niya nang mapansin na nakatingin ang mga reporters sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa ni Ivan. Nangunot ang noo ng lalaki. Margie, totoo ba yan? Napahilamos na lamang sa mukha si Margie. Hindi niya namalayan na napalakas pala ang boses niya. Akmang lalapitan na sana siya ng mga reporters nang magsalita si Ivan. Pwede po bang bukas na lang tayo mag-interview? Kailangan ko lang kasing asikasuhin ng isa sa mga residente ko. Sambit ni Ivan habang diretsong nakatingin kay Margie. Naiyukom ni Margie ang kanyang kamao sa kasinamaan ng tingin si Ivan. Sa kabutihang palad, nagsialisa na rin ang mga reporters pero napapansin pa rin ni Margie ang mga tingin sa kanya ng mga journalist at reporters. Napairap na lamang sa inis si Margie. Napalingon lamang siya sa kanyang unahan nang maramdaman ang presensya ni Ivan. Good afternoon, miss.
Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Natameme si Margie sa sinabi ni Ivan. Hindi ba siya nito nakilala? Sobrang kapal naman ng mukha. Kung pwede lang sampalin si Ivan, ay ginawa niya na. Makasabi ka naman yan. Hindi mo ba ako nakikilala, Mr. Kapitan? Margie, alis na tayo. Muling pag-aaya ni Mona. Mona, pwede ba? Hayaan mo ako makipag-usap sa ama ng anak ko. Sabi ni Margie kay Mona, pero nakatingin naman kay Ivan. Anong pinagsasasabi mo, miss? Wala akong asawa. Siguro nagkakamali ka lang ng pinuntahang lalaki. Aba, gago ka pala eh. Akmang sasapakin sana ni Margie si Ivan nang pigilan siya ni Mona. Hoy lalaki, binuntis mo ko. Panagutan mo ko. Ano? Ako lang gumawa nito? Sperm ang bumorito kaya panagutan mo ko. Napahilot sa sentido si Ivan. Hindi niya inaasahan na makakarinig siya ng mga ganoong salita na galing pa sa isang babae. Mapayapa lang naman na sumasagot si Ivan sa mga tanong ng interviewer tapos basta-basta sisipot ang babaeng inaangkin na siya ang ama ng anak nito. Miss, hindi kita asawa. Wala akong anak. Ano bang pinagsasasabi mo? Gusto mo talagang i-detail ko? Ng graduation party, kung saan ka dumalo. Hindi na naituloy pa ni Margie ang sasabihin nang takpan ni Ivan ang bibig nito. Oo na. Huminga ng malalim si Ivan. Naalala niya na nga na may nakasiping siya noong graduation party na naganap sa kanyang hotel. Dahil sa kalasingan ay hindi niya naalala ang mukha nito. Inalis ni Margie ang kamay ng lalaki sa kanyang bibig. Ano? Naalala mo na ba? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Margie. Napangisi si Margie nang huminga ng malalim si Ivan. Okay. Anong gusto mo? Pera? Insurance? Bahay? Private doctor? Sabihin mo, layuan mo lang ako. Natameme si Margie sa sinabi ni Ivan. Seryosong tiningnan siya ng lalaki. Naiyukom ni Margie ang kanyang kamao. Hindi na nga siya nakapagpigil at sinuntok na ang mukha ng lalaki. Napasinghap sa gulat si Mona. Ano bang ginawa mo? Kawawa naman si Kapitan, oh. Nakangiwing sabi ni Mona. Napadaing si Ivan sa kahinawakan ng kanyang ilong. Ano bang problema mo? Bakit ka nanununtok? Inis na sabi ni Ivan. Kwinelyuhan siya ni Margie. Nanlaki ang mata ni Ivan sa gulat. Hoy lalaki, hindi akong tipikal na babae na titirahin mo lang at hindi papanagutan. Hindi ko kailangan ng pera mo, ng doktor mo, ng bahay o ng kung ano pa man. Ang kailangan ko ay ikaw mismo. Naintindihan mo ba ako? Margie, ako, kailangan ko ng pera. Manahimik ka nga, Mona. Napanguso na lamang si Mona saka umatras ng konti. Nagsasabi lang naman. Napairap si Margie. Sige, yung pera at ikaw mismo kailangan ko. Tugon ni Margie. Hindi ako pwedeng mag-asawa. May responsibilidad ako, Margie. Eh di sana, hindi mo ako binayo. Hindi ba? Mag-isip ka nga. Mahinang tinulak ni Margie si Ivan. Papanagutan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Tandaan mo yan. Mamayang gabi, sa bahay mo ako titira. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Sinamaan ng tingin ni Margie si Ivan. Napabuntong hininga si Ivan. Wala na rin naman siyang magagawa, kundi pumayag. Sige, magkita na lang tayo mamayang gabi sa bahay at pag-usapan natin tong nangyari. Dapat lang. Kasi hindi ako papayag na ako lang ang bubuhay ng anak natin. Kaya mong gawin ang responsibilidad mo sa bahay na to. E di, gampanan mo rin ang responsibilidad mo bilang tatay. Sabi ni Margie sa katinalikuran si Ivan. Napailing-iling na lamang si Mona sa kasinundan si Margie. Margie, kailan ko makukuha yung pera? Tanong ni Mona. Mona, mamaya na yan, pwede ba? Sakit mo sa ulo.
Muling nilingon ni Margie si Ivan. Nakatingin ito sa kanya at hindi pa rin umaalis sa pwesto nito. Napairap na lamang si Margie, saka nagpatuloy sa paglalakad. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Wala na siyang pakialam kung naibuhos niya ang angas o dignidad niya sa lalaking yon. Hindi siya papayag na lumaking katulad niya na walang ama ang kanyang anak. Sa kabilang banda, tulala pa rin si Ivan habang nakatingin kay Margie at Mona na naglalakad palayo. Akala niya ay madadala niya ang dalaga sa pera pero nagkamali siya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat gawin kay Margie. Ayos lang naman sa kanya na manirahan ito sa bahay niya. Pero ang pinag-aalala niya ay kung umuwi lang bigla ang kanyang ama at ina na kasalukuyang nagtatrabaho sa London. Malaking expectations ng pamilya ni Ivan sa kanya at panigurado si Ivan na kapag nalaman ng kanyang magulang na may nabuntis siya, paniguradong magagalit ang mga ito. Hindi pa kasi niya natatapos ang kanyang masteral. Dahil sa sobrang taas ng standard ng kanyang mga magulang, kailangan niyang makisabay o papalayasin siya. Napapitlag siya sa gulat nang tapikin siya ni Errol, ang kanyang matalik na kaibigan at pinsan. Anong nangyari ron? Kanina ko pa kayo tinitingnan sa bintana. Sakit ng suntok, no? Ano? Hindi ba nakalista sa ayuda? Sana ngayon lang eh. Tulalang sabi ni Ivan. Ano bang nangyari? Sambit ni Errol. Pre, Nilingon ni Ivan si Errol saka napalunok. nakabuntis ako. Ano? Wala ka pre. Lagot ka kay Kyla, tita. Ayun nga pre. Baka naman, ikaw na lang ang maging ama. Baliw ka ba? Napangiwi si Ivan nang batukan siya ni Errol. Kaya ka siguro nasuntok kasi tarantado ka. Palagutan mo na yung babae. Tapos kapag nandyan na sila tita, ipaliwanag mo na lang ang totoo. Matanda ka na. Pwede na yan. Napabuntong hininga si Ivan sa sinabi ni Errol at dagdag pa nito. Ihanda ko na lang yung kabaong mo. Sinamaan ng tingin ni Ivan si Errol. Malakas na tumawa si Errol pero ilang saglit din ay tinapik nito sa balikat si Ivan. Seryoso pre, panagutan mo yung babae. Birin ang kinuha mo sa kanya. Hindi yun basta-basta. Nang iinis na sabi ni Errol. Lasing nga ako nun. Hindi ko naman alam. Napapaisip na sagot ni Ivan. Nandyan na yan eh. Panagutan mo. Anak mo yun. Paano kung nagsisinungaling siya? May pagtatakang sagot ni Ivan. Hindi naman mukhang sinungaling si ate. Sincere naman siguro yun na anak mong dinadala niya. Saka ikaw ba? Naalala mo ba siya? Oo. Siya yung nakasayawan ko nung graduation party. Yun naman pala. E di ikaw ang ama ng anak niya. Kaya ka nasusuntok eh. Napabuntong hininga na lamang si Ivan. Tama rin naman si Errol. Kahit loko-loko ang pinsan niya ay may maayos din naman itong nasasabi. Kinagabihan, 6:00 pa lamang ng gabi ay nakahanda na si Margie para lumipat sa bahay ni Ivan. Wala siyang pakialam kung sinabi ni Ivan na mag-uusap lang sila. Gusto niyang may katuwang siya sa pag-aalaga sa anak na ginawa nilang dalawa. Napatingin siya sa kanyang ina na si Mara nang magsalita ito. Mabuti naman at nakilala mong ama ng batang yan. Sana nga lang ay maging maayos ang pamumuhay ninyong dalawa. Lalo na, kapitan siya. At hindi kayo kasal. Alam ko naman yun, Mama. Huwag ka magalala. Kaya kong sarili ko. Sabi ni Margie. Hinila niya na ang kanyang maleta saka lumabas ng bahay. Hindi na niya nilingon pa si Mara. Inaamin ni Margie na masakit sa parte niya na iwanan mag-isa ang kanyang ina. Pero alam naman ni Margie na naiintindihan ni Mara ang kanyang sitwasyon. Nilakad na lamang ni Margie ang daan papunta sa bahay ni Ivan. Hindi na siya nagpahatid pa kay Mona dahil paniguradong hindi na yon papalabasin pa ng mga magulang nito.
Strikto rin kasi ang mga magulang ni Mona. Ang pamilya ni Ivan ay kilala bilang mayaman at maimpluwensyang tao sa kanilang lugar. Wala namang pakialam doon si Margie, basta't nagagampanan nito ang responsibilidad ni Ivan sa kanya at sa kanilang anak. Nang makarating si Margie sa harapan ng isang malaking bahay, ay nakaramdam ng paglakas ng tibok ng puso si Margie. Malakas ang loob niya pero pinanghinaan siya bigla nang mapansin ang mga bodyguard na nakapalibot sa bahay. Tinalo pa ni Ivan ang anak ng presidente sa dami ng bodyguard nito. Nandito ka na pala. Napalingon si Margie sa kanyang likuran. Nakita niya si Ivan na nakapamulusang nakatingin sa kanya. Nakabihis ito at halatang galing sa isang sosyalin na party. Hindi ba obvious? Multo ko lang to. Pilosopo ka talaga, no? Hindi tuloy ako makapaniwala kung talaga bang ikaw ang nakasiping ko. Tumaas ang isang kilay ni Margie. Napalitan ng ines ang nararamdaman niyang kaba kanina. I-flashback mo kaya para maalala mo. Ikaw pa nga nang akit sa akin. Kapal na mukha mo. Nakasimangot niyang tugon. Inabot niya ang maleta kay Ivan. Tumaas ang isang kilay ng lalaki. Anong gagawin ko riyan? Itatapon o kaya naman ibebenta. Nangunot ang noo ni Ivan. Naiyukom ni Margie ang kanyang kamao sa ines. O may epekto na nga siguro ang hormones niya sa pagbubuntis at umiinit ang dugo niya kay Ivan. Naiinis din siya sa mga tanong ng lalaki kahit normal naman na tanong ito. Eto naman, nagtatanong lang naman na maayos. Bakit ba ang init ng ulo mo? Akin na nga yan. Kinuha ni Ivan ng maleta. Akmang iuutos niya sana ito sa isang bodyguard na dumaan nang pigilan siya ni Margie. Ikaw ang gusto kong magbitbit dyan, hindi ang bodyguard mo. Di, anong silbi nila? Binayaran ko sila para utusan ko. Sagot ni Ivan. Paano kung manganganak na ako bigla? Ipapabuhat mo ba ako sa kanila? Ano bang pinagsasabi mo? Gusto ko lang naman na ipabitbit sa kanilang maleta mo. Ayoko nga! Gusto ko, ikaw ang magbitbit. Napahilamos na lamang sa mukha si Ivan. Huminga siya ng malalim saka tiningnan si Margie na sobrang sama ng tingin sa kanya. Oo na, ako nang magbibitbit. Ang init ng ulo mo. Ano bang pakialam mo? Inis na sagot ni Margie. Gutom ka ba? Hindi. Ayoko kitang makita. Mabuti nga. Akmang lalagpasan na sana ni Ivan si Margie nang magsalita ang dalaga. Saan ka pupunta? Ano? Iiwan mo ako rito? Hoy lalaki, pinagbubuntis ko tong anak mo. Magkaroon ka naman ng konsiderasyon. Pinaalis mo ako, hindi ba? Kasi ayaw mo kong makita. Sagot ni Ivan. Nakikita pa rin naman kita kasi nasa unahan kita. Dito ka sa likod ko. Bahay ko to ah. Ako dapat ang nagdidesisyon. Tsaka, paano mo malalaman ang magiging kwarto mo? Aber? Ano silbi ng mga katulong at bodyguard mo kung hindi nila ako tutulungan? Natameme na lamang si Ivan sa sinabi ni Margie. Mahinang tumawa si Margie saka nauna nang maglakad. Nagngit-ngit ang ngipin ni Ivan sa ines pero ikinalma niya ang sarili. Inalala niya na lamang na buntis si Margie sa kanyang magiging tagapagmana. Sinundan niya si Margie hanggang makapasok sa loob ng bahay. Sinenyasan niya ang kanyang katulong na maghanda ng makakain. Samantala, manghang-mangha si Margie sa ganda ng bahay. Sala pa lang ay halos kasing lawak na ng isang covered court. May mga mamahaling vase na nakapatong sa maliit na mesa sa gilid at mga magagandang pinta ng mga sikat na pintor. Sobrang linis din ng sahig. Nakikita niya na nga ang sarili niyang refleksyon. Hindi nga talaga biro ang kayamanan na taglay ng kanilang kapitan. Akala niya noon ay chismis lang yung sinasabi nila na normal na mayaman lang ang kapitan. Pero nang makita niya ng malapitan ay hindi niya maiwasang mamangha. Bahay to ng magulang ko, hindi to akin.
Sabi ni Ivan nang mapansin na kumikinang ang mata ng babae habang pinagmamasdan ng paligid. Oh, akala ko sa'yo. Nasa London ang bahay ko. Nanlalaki ang matang tiningnan ni Margie si Ivan. Talaga? May bahay ka rin ba rito sa Pilipinas? Oo. Sagot ni Ivan. Wala nga lang dito sa Manila. Nasa probinsya. Gusto ko kasing manirahan sa probinsya. Dahil mas masagana ang pamumuhay doon. Hindi pa ba masagana ang pamumuhay mo, ha? Sobrang yaman mo na. Pwede na rin naman. Tumaas ang isang kilay ni Margie sa sagot ni Ivan. Hindi na lang siya nagtanong at sinundan si Ivan na maupo sa isang malaking sofa. Nang makaupo siya ay halos lumubog na siya sa sobrang lambot ng couch. Hindi niya tuloy maiwasan na damdamin ang lambot ng couch. Pag-usapan na natin ang patungkol sa pagbubuntis mo. Hindi ka Titira ako rito. Putol ni Margie. Ikaw ang ama. Kailangan mo akong alagaan pati na rin ang ating anak. Paano ba ako makakasiguro na ako nga ang ama ng dinadala mo? Paano kung si ibang lalaki pala yan at inaasa mo lang sa akin? Tingin mo sa akin, nakikipagsiping sa iba? Sinamaan ng tingin ni Margie si Ivan. Sa iyong batang to, ikaw lang naman ang nakasiping ko. Kailangan mo tong tanggapin sa ayaw at sa gusto mo. Pala desisyon ka talaga, no? Ano naman? Ngumisi si Ivan. Kung ganun, kailangan ko na palang ihanda ang marriage contract. Sige, ihanda mo. Teka, nangunot ang noo ni Margie. Marriage contract? Magpapakasal tayo? Siyempre, kailangan. Nandito ka sa bahay namin. May anak tayo. Ano pa bang kulang? Di kasal. Hindi naman kita mahal, saka ayoko magpakasal sa'yo. Bakit naman? Tumayo si Ivan. Nilapitan nito si Margie. Nanlaki ang mata ni Margie nang ilagay ni Ivan ang palad nito sa magkabilaang gilid niya. Halos mahigit ni Margie ang hininga sa lapit ng kanyang muka kay Ivan. May anak na tayo. Nagawa na natin ang ginagawa ng mag-asawa. Aksidente Shhh! Nahigit ni Margie ang hininga nang idikit ni Ivan ang hintuturo nito sa labi ni Margie. Lumakas ang tibok ng puso ng dalaga. Pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa ribcage niya. Sinasabi mo ba na aksidenteng nangyari sa ating dalawa? Na aksidente ang... Hinawakan ni Ivan ang tiyan ni Margie saka hinaplos ito. Libo-libong kuryente ang naramdaman ni Margie. Anak natin? Alam mong... Shhh! Huwag kang magsalita. Hindi pa ako tapos. Lalong lumalim ang boses ni Ivan. Naiyukom ni Margie ang kanyang kamao. Gusto niyang itulak si Ivan pero hindi niya magalaw ang sarili. Para siyang bato na nakatitig sa lalaki. Kailangan nating magpakasal. Sa ayaw at sa gusto mo. Naiintindihan mo ba yon? Bumaba ang tingin ni Ivan sa labi ni Margie. Nanlaki ang mata ni Margie. Hahalikan ba siya ni Ivan? Lalong lumapit si Ivan sa kanya. Akmang ipipikit na sana niya ang kanyang mata nang marinig ang boses ni Errol at ni Mona. Hala! May nag-aalikan! Naitulak ni Margie si Ivan sa gulat. Nang lumingon siya sa kinaroroonan ni Errol at ni Mona, ay umawang na lamang ang labi ni Margie sa itsura ni Mona. Anong nangyayari sa'yo? Sisihin mo yung lalaking yan! Ang kapal na mukha na pagbayarin ako ng 5,000 dahil lang sa siyang nadaganan ko. Sabi ni Mona. Lumanding ba naman yung katawan mo sa akin? Mabuti sana kung may dibdib ka. Wala naman. Depensa naman ni Errol. Bastos ka ah! Napahilot na lamang sa ulo si Margie. Mukhang tumakas na naman si Mona para makita siya. Napatingin siya kay Ivan nang hawakan nito ang kanyang kamay.
Tumahimik na kayong dalawa. Kailangan ng pahinga ng misis ko. Mrs.? Gulat na tanong ni Margie. Bakit? Asawa na kita. Kontrata na lang ang kulang. Hindi naman ako pumapayag ah. Wala kang magagawa. Nandito ka na sa pamamahay ko. At dala-dala mong tagapagmana ko. Tara na sa kwarto. Matulog na tayo. Tulog? Magkasama tayo sa iisang kwarto? Malamang. May mag-asawa bang magkahiwalay ang kwarto? Nalaglag ang panga ni Margie. Dumoble ang lakas ng tibok ng puso niya. Pero, Wala nang pero-pero. Tara na sa kwarto. Hindi na nakaangal pa si Margie nang hilahin siya ni Ivan pataas ng second floor. Naiwan naman sa ibaba si Errol at Mona na bumalik na naman ulit sa pag-aaway. Pumasok silang dalawa ni Ivan sa isang itim na pinto. Napanganga si Margie nang makita ang malawak na silid ng lalaki. Buong bahay na ni Margie ang kwarto ni Ivan. Magmula ngayon, dito ka na matutulog. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Ivan. Naupo ito sa kama. Huwag ka na ngang umangal pa. Wala ka rin namang magagawa eh. magkatabi pa tayo sa kama? Malamang. Kwarto ko to eh. Napasimangot si Margie. Bumalik ang inis niya sa lalaki. Naglakad si Margie palapit sa kama, saka nahiga rito. Matutulog na ako. Ipinikit ni Margie ang kanyang mata. Sinadya niyang ibuka ang mga paa at braso para wala nang mahihigaan si Ivan. Sinakop mo na rin naman yung higaan, Margie. Wala ka rin namang magagawa eh. Panggagaya ni Margie kay Ivan. Mahinang humikab si Margie. Inaantok na nga talaga siya. Narinig niya pang nagsalita si Ivan pero hindi niya na lamang ito pinansin. Tuluyan na lamang siyang nagpadala sa antok. Sa kabilang banda, tinitigan ni Ivan si Margie. Bumaba ang tingin nito sa tiyan ng babae. Hindi pa masyadong umbok ang tiyan nito. Nang hawakan niya ang tiyan ni Margie ay hindi maiwasang mapangiti si Ivan. Kahit hindi pa pinapanganak ang kanyang anak, pakiramdam niya ay sobrang saya niya na. Tiningnan ni Ivan si Margie. Mahimbing na itong natutulog. Mahina siyang tumawa. Hindi na nga napigilan ni Ivan na nakawan ng halik sa labi si Margie at sa tiyan. Tutal, mag-asawa na rin naman sila. Kanina pa rin siya nagpipigil na mahalikan ang dalaga. Good night sa magina ko. Ani Ivan sa sarili. Kinabukasan, maagang nagising si Margie nang maramdaman ang pagkulo ng kanyang tiyan. Hindi nga pala siya kumain kagabi. Paglingon niya sa kanyang gilid ay napangiwi na lamang si Margie dahil nakadantay ang kamay ni Ivan sa kanyang dibdib at mahimbing na natutulog. Hindi maiwasan ni Margie na titigan ang lalaki. Gwapo at inaamin niyang hindi nakakasawang tingnan. Mahinang ngumiti si Margie. Muli niyang naramdaman ang kakaibang kuryente sa kanyang balat. Hindi naman siya sigurado kung dahil ba yun sa kaba nakatabi si Ivan o mas higit pa roon. Ivan. Gising niya kay Ivan. Agad din naman itong naalimpungatan. Ano? Ang aga pa. Anong oras na? Inaantok na tugon ni Ivan. Ivan, gusto ko ng pagkain. Anong pagkain ba? Tanong ni Ivan. Bumangon ito sa kama sa katiningnan ng orasan. Napangiwi na lamang si Ivan nang makita na 4:00 pa lamang ng madaling araw. Anong pagkain ang gusto mo? Ipapahanda ko kay Manang. Gusto ko ng ice cream na kulay purple, na may marshmallow na kulay pink at yung cone ay color rainbow. Ang galing, di ba? Parang sarap. Ang aga naman para sa dessert. Hindi ba pwedeng mamaya na yan? Yung pang breakfast sana at hindi mga ganyan. Natigilan si Margie sa sinabi ni Ivan.
Naramdaman ni Margie ang unti-unting pag-init ng kanyang mata. Sa kabilang banda, tiningnan ni Ivan si Margie, ngunit laking gulat niya nang makita itong lumuluha. Agad niyang kinapa ang pisngi nito pero umiwas ng tingin si Margie. Ano bang problema? May nasabi ba akong mali? Ha? Ayaw mo kasi akong bilhan ng pagkain. Gusto mo ba magutom ang anak mo, ha? Ano? Pero sobrang aga pa naman kasi para sa… Yan nga ang gusto ko. Ice cream. Sabihin mo na lang kasi na, di mo ko kayang bilhan yan. Napahilamos na lamang sa mukha si Ivan. Hinawakan niya ang pisngi ni Margie saka pinunasan ang luha nito. Hindi niya gustong umiiyak ang dalaga. Oo na, bibilan na kita pero kailangan mo munang kumain na kanin para naman hindi ka magkasakit niyan. Sige, gusto ko ng kanin na kulay rainbow. Napahilamos na lamang sa mukha si Ivan. Tumayo siya saka hindi makapaniwalang tiningnan si Margie. Seryoso ka ba? Tapos, gusto ko rin na yung ulam for breakfast ay yung ice cream na bibilhin mo. Tinitigan na lamang ni Ivan si Margie. Nakaangat ang tingin ni Margie sa sarili. Iniisip niya pa lang ang kakainin niya ay nasasarapan na siya. Bumaba ang tingin ni Margie kay Ivan. Ano pang ginagawa mo? Bumili ka na. Napabuntong hininga na lamang si Ivan at walang nagawa kundi lumabas ng kwarto. Napangisi naman si Margie. Hindi niya naman kasalanan na yon ang gusto niyang kainin. Kasalanan yon ng anak nilang dalawa ni Ivan. 4 na oras nang lumipas magmula ng utusan ni Margie si Ivan. Kahit 8:00 na ng umaga pero hindi pa rin siya kumakain kahit paulit-ulit na siyang pinapakain ng mga katulong ni Ivan. Napalabi si Margie. Napatingin siya kay Mona na prenteng nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV. Maaga siya nitong pinuntahan para bisitahin. Hindi niya naman makausap dahil abala sa pinapanood na cartoon show. Napatingin si Margie sa bintana nang marinig ang busina ng isang kotse. Napatayo si Margie. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Nakita niya na si Ivan nakakalabas lamang ng kotse. Maluhaluhang tiningnan ni Margie si Ivan. Sa kabilang banda naman, nagulat si Ivan nang makita si Margie sa harapan ng pinto. Kinuha niya ang ice cream sa kotse pati na rin ng iba niyang pinamili. Naglakad siya palapit kay Margie. Pasensya ka na at natagalan ako. Natigilan si Ivan sa pagsasalita nang yakapin siya ni Margie. Narinig niya ang mahihinang hikbi ng dalaga. Akala ko kung saan ka na pumunta. Miss na kita. Hindi alam ni Margie kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin yon sa lalaki pero ang tanging nararamdaman niya lamang ay pagkaulila rito. 4 na oras lang naman akong nawala. Kahit na, sobrang tagal pa rin. Ano bang ginawa mo, ha? Mahinang tumawa si Ivan. Tinitigan niya si Margie. Kahit puno ng luha ang mata ay sobrang ganda pa rin. Oo na, miss na rin kita. Naganap ako ng ice cream na gusto mo. Bakit parang napipilitan ka? Hindi ah. Ito naman si Margie. Kinuha ko rin kasi yung marriage contract kay attorney. Ano ka ba naman? Hindi ako mawawala. Mahinang tumawa si Ivan. Lumakas ang tibok ng puso ni Margie habang nakatitig kay Ivan. Umiwas siya ng tingin. Promise yan ah. Oo naman. Bakit ko naman kayo iiwan ng anak ko? Napanguso na lamang si Margie para pigilan ang sarili na mamula sa harapan ni Ivan. Samantala, mahinang tumawa si Ivan. Kahit gaano itago ni Margie, ay halata pa rin dito ang pamumula ng pisngi. Hindi maiwasan ni Ivan na pagtayuan ng balahibo. Kinikilig siya pero hindi niya maamin sa sarili. Natutuwa siyang nakikita si Margie. Nasaan na yung ice cream ko? Tugon ni Margie.
Sinubukan niyang ikunot ang kanyang noo pero nang makita ang bitbit ni Ivan ay sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Eto na po, prinsesa, ang inyong ice cream. Tugon ni Ivan na nagpanguso na lamang kay Margie. Kumain ka na ba? Tanong ni Ivan. Hindi umimik si Margie. Nakatingin lang siya sa ice cream na hawak ng binata. Kumain ka na ba, Margie? Muling tanong ni Ivan. Nangunot ang noo ni Ivan nang hindi sumagot si Margie. Napansin niya na nakatingin si Margie sa ice cream. Napabuntong hininga na lamang si Ivan. Hindi ka kakain ito hanggat hindi ka kumakain ng kanin. Kailangan mo ng matinong breakfast at hindi dessert. Saway ni Ivan. Ano? Hindi pwede. Gusto ng anak mong ice cream kaya yan ang ibigay mo sa akin. Nakangusong sabi ni Margie. Hindi pwede. Kumain ka na muna ng kanin at ibibigay ko to sa'yo. Pagmamatigas ni Ivan. Ivan! Margie! Pero gusto ng anak mo. Pero kumain ka muna ng kanin. Kung hindi ka kakain, akong kakain ito. Nakangising sabi ni Ivan habang diretsyong nakatitig kay Margie. Wala naman talaga siyang balak kainin ng ice cream. Gusto niya lang talagang asarin si Margie at pakainin ito ng matino, lalo na at may bata itong dinadala sa sinapupunan. Natameme na lamang si Margie sa sinabi ni Ivan. Napanguso na lamang si Margie saka padabog na naglakad papasok ng bahay. Dumiretso ito sa kusina na agad din namang inasikaso ng mga katulong. Samantala, mahinang natawa si Ivan. Napailing na lamang siya nang maalala ang nakangusong mukha ni Margie. Sobrang cute kasi nito sa kanyang paningin. Bukod pa rito, hindi niya rin maiwasang ma-imagine si Margie na bagong panganak at karga-karga ang anak nila. Naramdaman ni Ivan ang kakaibang kilig sa sarili. Tumikim siya saka pumasok na lamang sa bahay. Sa kabilang banda, pagkatapos kumain ni Margie ng kanin at inihandang ulam ay agad niyang nilantakan ng ice cream na pinabili niya kay Ivan. Tuwang-tuwa pa siya nang makita na yon ang eksaktong ice cream na hiniling niya sa lalaki. Buong maghapon ay nanatili lamang siya sa loob ng bahay habang si Ivan naman ay nagtatrabaho sa barangay hall. Walang kaso yun kay Margie dahil maghapon ay nanood lamang siya ng TV pero halos oras-oras ay napapatingin siya sa bintana. Gusto niya kasing makita si Ivan. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit gusto niyang makita si Ivan. Napatingin si Margie sa isang katulong na tahimik na nagwawalis sa sahig. Nilapitan niya ito. Umangat naman ng tingin ang babaeng katulong. Matanda na ito at kaedad ng ina ni Margie. Naalala niya tuloy ang kanyang ina. Gusto niya itong bisitahin pero baka galit pa rin ito sa kanya. May maitutulong po ba ako sa inyo, ma'am? Tanong ng katulong. Manang, gaano niyo po kakilala si Ivan? Tanong ni Margie. Gusto niya rin kasing makilala si Ivan kahit katiting na impormasyon dito. Bukod sa pagiging mayaman at kapitan ng barangay, hindi rin maiwasang mapatanong ni Margie sa sarili kung ano pa bang meron kay Ivan na hindi niya alam. Ako po? Aba, mula pagkabata po ni Sir Ivan, kilala ko na siya. Kumari ko kasing nanay niya nung mahirap pa sila. Sagot ng katulong. Mahirap po? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Margie. Nangunot ang noo ni Margie. Buong akala niya ay ipinanganak na mayaman si Ivan. Huwag mo na lang to sabihin sa iba, ma'am. Sa'yo ko lang sasabihin kasi asawa ka niya. Sabi ng katulong. Tumingin-tingin pa ito sa paligid para alamin kung may tao bang nakikinig. Sa kabutihang palad, silang dalawa lamang ang naroon sa sala. Hindi po kami mag-asawa. Natigilan si Margie. Naisip niya na baka hindi sabihin ng katulong ang patungkol kay Ivan kung sakaling sabihin niya na nabuntis lang siya nito. Asawa niya po ako.
Dagdag niya sa sinabi. Yun nga po, ma'am. Noon kasi, kumari kong nanay ni Ivan. Labandera kasing nanay niya at si Ivan ay laki sa hirap. Kaso nahanap si Ivan ng tatay nito kaya naman naging magandang pamumuhay nila. Kaso, nagbago naman ang ugali ng nanay ni Ivan. Namasukan lang akong katulong sa kanila kasi malaking sweldo. Nagulat nga ako nung nagkaroon ng asawa bigla si Ivan. Alam mo kasi, bago umalis sa mga magulang ni Ivan para sa isang business meeting, narinig ko na pinaplano nilang ipakasal si Ivan sa isang may impluwensyang tao. Pagkukwento ng katulong. Natigilan si Margie. Hindi niya maintindihan ang kaunting kirot na naramdaman niya. Alam naman niya sa sarili na siniksik niya lang ang sarili kay Ivan para mapanagutan siya pero sa tingin niya naman ay tama ang ginawa niya. Iniling na lamang ni Margie ang kanyang ulo. Ganun po ba? Salamat po. Basta iha, huwag mong isasabi kay Sir Ivan na sinabi ko. Lalo na ron sa parting narinig kong usapan na ipapakasal siya. Baka kasi magalit si Sir Ivan eh. Paalala ng katulong. Oo naman po, huwag ka mag-alala. Napatingin si Margie sa may pinto nang makarinig ng malakas na busina. Tila nag-slow motion ang kanyang paligid nang makita si Ivan. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malalakas na tibok ng kanyang puso habang naglalakad palapit sa kanya si Ivan, nakakababa lamang ng kotse. Naiyokom ni Margie ang kanyang kamao. May parte sa kanya na gustong yakapin si Ivan pero may parte sa kanya na ayaw itong gawin. Iniling niya ang kanyang ulo. Ano naman kung may balak ang mga magulang ni Ivan na ipakasal ito? Siguro naman hindi papayag si Ivan na magpakasal sa ibang babae dahil may magiging anak na ito. Hindi na nga napigilan ni Margie na takbuhin si Ivan sa kayakapin ito ng mahigpit. Nagulat naman si Ivan sa inakto ng babae pero agad niya ring pinulupot ang kamay sa bewang ni Margie. Namiss mo ba ako agad? Biro ni Ivan. Oo ang tagal mo kasi. Alam mo bang kanina ka pa hinahanap ng anak mo? Anak ko? O ikaw mismo? Bakit naman kita namimiss? Sino ka ba ha? Asawa mo? Hindi mo ako asawa no? Magiging asawa mo kasi pipirma ka sa kontrata. Tsaka, bakit ko nga ba nahalata na na-miss mo ko? Bakit? Kasi kanina ka pa nakayakap sa akin. Napairap na lamang si Margie. Sa halip na lumayo kay Ivan, ay lalo niya pang siniksik ang sarili sa lalaki. Oo na, namiss na kita. Ani Margie na may kaunting ngiti sa labi. Mahinang tumawa naman si Ivan. Kakaibang sensasyon sa katawan ang naramdaman sa simpleng salita na sinabi ni Margie. Namimiss niya rin si Margie. Inaamin niya yon. Pero hindi niya gustong sabihin sa dalaga dahil natatakot siya na baka kapag pinatulan niya ito ay mahulog siya rito agad. Hindi pwede. Hindi pa pwede. Kinagabihan, prenteng nakahiga si Margie sa kanyang higaan sa kwarto ni Ivan. Pinagmamasdan niya ang kanyang tiyan. Napatingin siya sa pintuan nang pumasok mula roon si Ivan. Anong ginagawa mo? Nahihiga. Sinamaan siya ng tingin ng binata kaya naman tinaasan niya ito ng kilay. Bumuntong hininga si Ivan. Bakit nakatingin ka sa tiyan mo? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Ivan. Wala. Pinagmamasdan ko lang ang... Natigilan si Marge nang lumapit sa kanya si Ivan. Hinaplos nito ang kanyang tiyan. Baby, huwag mong papahirapan si mommy ha. Behave ka lang dyan sa tummy ni mommy. Natameme si Margie. Agad na nag-init ang dalawang pisngi niya. Anong ginagawa mo? Binubulungan si baby. Nakangising sagot ni Ivan. Para naman hindi kanya saktan.
Hindi ka naman maririnig niyan. Kahit na, malay mo, naririnig niya ako. Wala namang masama kung sumubok. Ang dami mong alam. Napairap si Margie. Muling yumuko si Ivan. Ramdam na ramdam ni Margie ang hininga ng binata sa balat ng kanyang tiyan. Baby, inaaway ako ng mami mo oh. Pagsusumbong ni Ivan. Hindi ka naman nga niyan maririnig. Tugon ni Margie. Baby oh. Napahilamos na lamang sa mukha si Margie. Tumahimik ka nga, Ivan. Baka masipa kita. Maatake na naman ba yung kakaibang hormones mo? Hindi. Pero yung inis ko sa'yo, umaatake. Napasimangot na lamang si Ivan. Nahiga siya sa tabi ni Margie. Bakit nandito ka? Tanong ni Margie. Saan ba dapat? Dito naman ako natutulog talaga. Nagtatakang tanong ni Ivan. Magkahiwalay dapat tayo ng kwarto. Sambit ni Margie. Aba, bakit? Bahay ko to ha. Saka natulog na tayong magkatabi. Nahihiya ka pa? Sagot ni Ivan. Sige, ako na lang lalabas. Akmang tatayo na sana sa upuan si Margie nang inis na tumayo si Ivan. Oo na, aalis na. Galit ka? Mukha ba? Ha? Kunot na kunot ang noo ni Ivan. Bumaba ang tingin ni Margie sa kanyang tiyan. Anak, si daddy mo oh. Inaaway ako. Sinungaling ka? Ikaw ang nangaaway sa akin. Anak ko? Anak, sinungaling ang mami mo. Baby, ipagtanggol mo si mom. Sinamaan ang tingin ni Margie si Ivan. Napanguso na lamang si Ivan saka padabog na lumabas ng kwarto. Paglabas ni Ivan ay napasandal siya sa pintuan. Mahina siyang tumayo. Daddy ako. Ani niya sa sarili. Samantala, hinaplos ni Margie ang tiyan niya saka napangiti na lamang. Piko ng daddy mo, nak. Sambit niya pa. 5 buwan ang lumipas. Lalong naging malapit sa isa't isa si Margie at Ivan. Pinirmahan nga ni Margie ang marriage contract at dahil doon ay kumalat ang kanilang kasal sa lugar. Wala rin namang pakialam doon si Margie hanggat hindi siya nadadamay sa mga issue sa labas. Ginagampanan naman ni Ivan ang responsibilidad niya kay Margie kaya para sa dalaga ay ayos na yon. Hindi niya nga lang minsan mapigilan ang sarili na makaramdam ng kakaiba kay Ivan. Ayaw niya namang masaktan lalo na at hindi pa nakakaranas ng pagmamahal si Margie. Kaya naman, todo pigil siya ng kanyang nararamdaman. Iniisip niya na lamang na ginagawa yun ni Ivan ay para sa anak nilang dalawa. Medyo umumbok na rin ang tiyan ni Margie kaya naman halos hindi natigilan ni Ivan na haplusin ang tiyan niya. Isang araw, nagdidilig ng halaman si Ivan sa bakuran nang magulat siya sa yakap ni Margie sa kanya. Paglingon niya ay halos hindi mapakali ang puso niya sa lakas ng tibok nito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ivan. Niyayakap ka. Oo, alam ko. Pero bakit? Humiwalay sa yakap si Margie kaya nilingon siya ni Ivan. Napahilamos na lamang sa mukha si Ivan nang mapansin ang nakalabing itsura ni Margie. Margie, huwag kang umiyak. Sabi niya nang makita na papaiyak na ito. Akmang hahawakan niya sa pisngi ang dalaga nang umiwas ito ng tingin. Gusto niya lang naman na tanungin kung bakit siya niyayakap ng dalaga. Ayaw mong yakapin kita? Hindi mo na ba ako mahal? Ano? Napaawang ang bibig ni Ivan sa gulat. Nagulat na lamang siya nang umiyak na ng tuluyan si Margie. Huwag kang umiyak. Hindi maiwasang mataranta ni Ivan. Gusto niyang hawakan si Margie pero nag-aalangan siya. Margie, huwag nang umiyak. Sige na, huwag nang umiyak. Ayaw mo akong payakapin eh. Halika na, yakap na.
Napanguso si Margie. Pinunasan niya ang kanyang luha sa kaniyakap si Ivan. Ramdam ni Margie ang malakas na tibok ng lalaki. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit gustong-gusto niyang naaamoy si Ivan. Ivan, akala ko ba sasamahan mo ko papunta sa klinik ngayon? Check up mo ba? Tanong ni Ivan habang hinahaplos ang ulo ng babae. Oo sasama ka sa akin? Oo naman. Bakit hindi? Wala lang, baka kasi may meeting ka. Alam mo naman na maglalaan ako ng oras para sa inyo ng anak natin. Sabi ni Ivan. Hindi agad nakasagot si Margie. Napangiti siya. Isiniksik niya ang sarili sa leeg ni Ivan upang hindi makita ng lalaki ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang bango mo. Sabi ni Margie. Natigilan si Ivan. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang bango mo talaga. Siningot ni Margie ang leeg ni Ivan. Napalunok si Ivan saka humiwalay sa yakap ni Margie. Tinakpan niya ang gitnang parte nito na nagpakunot sa noo ni Margie. Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Margie. Bakit mo tinatakpan yan? Hindi ko naman yan nahawakan. Pilingero ka. Dagdag pa niya. Hindi nga pero... Napalunok si Ivan. Siya yung gustong magpahawak eh. Ano? Napanganga si Margie sa sinabi ni Ivan. Agad na namula ang kanyang pisngi nang makuha ang ibig sabihin ng lalaki. Magbibihis na ako Magbihis ka na rin. Agad na tumakbo papasok ng bahay si Ivan. Napakamot na lamang sa ulo si Margie. Hindi niya naman kasalanan yon na nagkaroon ng boner si Ivan. Kinuha niya na lamang ang hose saka pinagpatuloy ang pagdidilig ng halaman. Hindi na rin naman siya nagtagal at pumasok na ng bahay para magbihis. Naabutan niya si Ivan sa kwarto na nakahiga sa kama. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Bakit nakahubad ka ng pang-itaas? At bakit may kumot sa ibabang parte ng katawan mo? Tanong ni Margie. Agad na tapalingon sa kanya si Ivan. Doon ka na sa labas magbihis. Bakit? Kwarto ko to Fine, ako nang lalabas. Inis na napakamot sa ulo si Ivan. Pinulupot nito ang towel sa bewang saka dire-diretsyong lumabas ng kwarto. Napakamot na lamang sa ulo si Margie. Napatingin siya sa kama. Nangunot ang noo niya nang makakita ng puting likido sa kama. Nang hawakan niya ito ay nanlaki na lamang ang mata niya nang malaman kung ano ito. Ivan, ang bastos mo! Sabi niya pero tanging malakas na tawa na lamang mula sa labas ng kwarto ang kanyang narinig. Pagdating ng gabi, kakauwi lamang nilang dalawa sa meeting kasamang Obigaini. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Margie habang patingin-tingin kay Ivan na nagluluto ng kanilang merienda. Nalaman kasi ni Margie ang gender ng kanilang anak. Pero gagawin naman itong sorpresa ni Margie kay Ivan. Ang lawak ng ngiti mo May iniisip kang kalokohan Tanong ni Ivan. Nilapag nito ang pagkain sa harap ni Margie saka naupo sa harapan ng dalaga. Baka nga ikaw pa yung nakakaisip ng kalokohan. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo kanina sa kwarto ko. Nakasimangot na sabi ni Margie. Oo na, pero bakit nga ang lawak ng ngiti mo? Nakangising sabi ni Ivan. Hindi naman, masaya lang ako. Masaya? Bakit? Kasi healthy anak natin. Tapos malapit na natin siyang makita. 5 buwan na lang manganganak na ako. Palusot niya kay Ivan. Masaya rin ako na healthy si baby. Excited na rin akong makita siya. Nagpakahirap din kaya akong hanapin lahat ng cravings mo. Pakaramdam ko nga minsan, sinasadya mo na yun para pahirapan ako. Nakangusong sabi ni Ivan. Hoy, hindi
Sadyang mataas lang talaga ang cravings ko, no? Depensa ni Margie sa sarili. Mahinang tumawa si Ivan. Natigilan si Margie nang mapansin na hindi abot ngiti ang pinapakitang tawa ni Ivan. Kadalasan kasi kapag nagtatawanan silang dalawa sa ilang buwan nilang magkasama sa iisang bubong, napapansin ni Margie na masaya talaga si Ivan dahil sumisingkit ang mata nito kapag tumawa. Pero ngayon, hindi man lang sumingkit ang mata ng lalaki. Ayos ka lang ba? Tanong ni Margie kay Ivan. Natigilan si Ivan. Napabuntong hininga siya. Sabihin mo, may problema ka ba? Sa work? Muling tanong ni Margie. Bumaba ng tingin si Ivan. Hinawakan nito ang kamay ni Margie saka pinaglaruan. Uuwi na kasi sila mommy at daddy bukas. Malungkot na sabi ni Ivan. Oh? Hindi ba dapat masaya ka? Makikilala ko na sila. Alam ba nilang… Naputol ang sasabihin ni Margie nang maalala ang sinabi ng katulong sa kanya tungkol sa plano ng mommy at daddy ni Ivan. Magmula rin noon ay madalas na ring magkwento ang katulong na yon sa kanya. Alam na? Wala. Sabihin mo. Ano yun? Alam ba nila na buntis ako? Na may nabuntis ka? Nakasal ka na? Nakatitig si Margie kay Ivan habang sinasabi yon. Saglit siyang tiningnan ni Ivan saka muling yumuko. Sa simpleng inakto ni Ivan ay alam na ni Margie ang sagot. Dahan-dahan niyang hinila ang kamay ni Ivan. Sasabihin ko naman, pero… Pero ano? Ivan, 4 na buwan na akong buntis pero hindi pa rin alam ng mga magulang mo na may nabuntis ka? Ano? Gusto mong magulat sila na makita sa bahay nila na may babaeng buntis? Ivan naman, alam na ng barangay natin na may asawa ka. Yung mga magulang mo lang sa ibang bansang walang alam. Alam nila. Alam naman pala nila pero bakit hindi mo sinagot ng Kasi hindi ka nila tanggap. Kagatlabing sabi ni Ivan. Sa katunayan, ang nanay niya lang ang hindi gustong tumanggap kay Margie. Ayos naman sa tatay niya kaso ang problema niya lang naman ay ang kanyang ina. Napatingin siya kay Margie. Hindi maipaliwanag ang kakaibang kirot na naramdaman niya nang mapansin ang naluluhang tingin ng dalaga sa kanya. Gusto niya itong yakapin, halikan at bawiin ang sinabi pero hindi naman pwede dahil alam niya sa sarili na karapat-dapat din na malaman ni Margie ang katotohanan kaysa magsinungaling siya na gusto siya ng mga magulang ni Ivan. Samantala, natahimik si Margie. Binuka niya kanyang bibig pero hindi siya makapagsalita. Nakatitig sa kanya si Ivan. Naramdaman ni Margie ang pag-init ng sulok na kanyang mata, kasabay ng kirot sa dibdib niya. Oo, alam nila na kasal tayo. Alam nila na may nabuntis ako. At hindi ka nila tanggap, Margie. Ayaw nila sa'yo. Mahina ang boses na sabi ni Ivan. So, anong ginawa mo? Tanong ni Margie. Wala akong ginawa. Hindi ko sinasagot ang mga tanong nila patungkol sa'yo. Kasi ayokong makarinig ng mga panghusga patungkol sa'yo. Paano yan? Uuwi sila bukas. Yun nga. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero gagawin ko naman ng paraan. Huwag kang mag-alala. Dapat lang! Malakas na sigaw ni Margie. Hindi na niya napigilan ang luha na bumababa pababa sa kanyang pisngi. Kasi nabuntis mo ko! At responsibilidad mo ko! Dapat lang na ipakilala mo ko sa kanila bilang asawa mo. Kaya nga ginagawan ko ng paraan, hindi ba? Akala mo ba wala akong ginagawa para masolusyonan to, ha? Bakit mo ako sinisigawan? Natahimik si Ivan.
Napahilamos siya sa muka nang makita ang umiiyak na mukha ni Margie. Akmang lalapitan niya ito nang lumayo si Margie. Agad itong tumakbo pataas ng kwarto niya. Napahilamos na lamang sa mukha si Ivan. Hindi niya sinasadyang pagtaasan ng boses si Margie. Maging siya ay gulong-gulo na rin sa desisyon na gagawin niya. Kilala niyang ina. Hindi ito basta-basta mapagsasabihan. Hindi niya rin alam kung anong posible nitong gawin sa mag-ina niya. Napabuntong hininga na lamang si Ivan. Gusto niya mang humingi ng tulong sa daddy niya ay hindi niya naman magawa dahil paniguradong susulsulan lamang ito ng nanay niya. Napatingin siya sa hagdan na dinaanan ni Margie. Paulit-ulit sa kanyang utak ang mukha ni Margie na punong-puno ng luha. Bukod sa konsensya na kanyang nararamdaman, hindi tanga si Ivan para hindi maramdaman ang kakaibang pakiramdam na dapat ay hindi niya munang nararamdaman. Akmang tatayo si Ivan para sundan si Margie pero pinigilan niya ang sarili. Mas mainam na siguro na hayaan na muna si Margie. Kinabukasan, nagising si Margie na sobrang mugto ng kanyang mata. Halos buong gabi kasi ay hindi siya natulog at umiyak lamang. Umaasa rin kasi siyang pupuntahan siya ni Ivan pero hanggang sa makatulog siya ay hindi ito pumasok sa kanyang kwarto. Pinunasan niya ang kanyang mata. Inaamin niya na nasaktan siya sa sinabi ni Ivan. Wala naman dapat ikakasakit sa mga salita nito pero ibang impact nito sa kanya. Marahil sa hormones ng pagbubuntis, kaya lalo siyang naging sensitibo at emosyonal. Napatingin si Margie sa side table kung nasaan ang sobre ng resulta ng kung anong kasarian ng anak. Kinuha niya ito. Nang buksan niya ang sobre, ay napangiti na lamang siya sa resulta ng gender ng anak. Muling bumalik ang excitement sa katawan ni Margie. Tumayo siya saka naglakad palabas ng kwarto, dala-dala ang sobre. Akmang pupuntahan niya ang kwarto ni Ivan pero nakarinig siya ng ingay sa ibaba. Pagtingin niya ay nakita niya si Ivan na ini-interview ng mga tao. Naglakad pababa si Margie. Napangiti siya. Wala naman sigurong masama kung magpapakita siya sa camera. Naglakad siya papalapit kay Ivan na may ngiti sa labi pero napahinto siya nang marinig ang sunod na tanong ng isang reporter. Totoo ba na dahil lamang sa aksidenteng pagkabuntis kay Miss Margie kaya mo siya inasawa? Tanong ng reporter habang nakatutok ang microphone sa bibig ng binata. Oo, totoo yun. Sa katunayan, wala naman talaga akong planong magpakasal at magkaroon ng anak. Wala sa isip ko. Natigilan si Margie sa narinig. Nanlaki ang kanyang mata. Nabitawan niya rin ang daladalang sobre. Nanlalabo ang kanyang mata dahil sa luha na agad na namuo rito. Ang tanging naririnig niya lamang ay malalakas na tibok ng kanyang puso at ang paulit-ulit na sinabi ni Ivan. Wala sa plano nito ang magkaanak. Pakiramdam ni Margie ay laking istorbo niya lamang sa buhay ni Ivan. Tumakbo siya muli pataas ng hagdan saka dire-diretsong pumasok sa kanyang kwarto. Doon niya ibinuhos ang sakit na naramdaman niya. Sa bagay, kapitan nga naman si Ivan. Kahit minsan, hindi ito magkakagustong magkaanak o magkaroon ng pamilya sa isang hamak na nabuntis lamang. Napatingin si Margie sa kanyang maleta. Oras na siguro para siya na ang dumistansya. Sa kabilang banda, napatingin si Ivan sa kanyang likuran nang makarinig ng malakas na hakbang. Nang mapansin na wala namang tao, ay muli niyang hinarap ang reporter na nagtanong sa kanya. Pero noon yun, wala sa plano ko magkaanak at magpakasal. Pero nung nakilala ko si Margie, putol niya sa sasabihin. Napatingin si Ivan sa isang kotse na huminto sa harapan ng kanyang bahay. Lumabas doon ang kanyang ina at ama. Nagkatinginan sila ng kanyang ina.
Alam ni Ivan sa sarili na may balak siyang ipakasal ng ina niya pero hindi siya papayag. Masaya siya kay Margie at ito ang gusto niyang kasama sa pagbuo ng pamilya. Nung nakilala ko si Margie, binago niya ako. Nabagong plano ko. Siya at ang magiging anak namin ang magsasama bilang masayang pamilya. At kahit sino, walang makakapigil nito. Maliit ang ngiti na sabi niya. Nagpalakpakan ng mga journalist sa sagot ni Ivan. Napasimangot naman ang ina ni Ivan habang napangiti naman ng ama ng lalaki. Tumalikod na si Ivan sa mga reporters. Gusto niyang puntahan si Margie upang ipakilala sa kanyang ina at ama. Hindi na siya takot. Nagkaroon na ng sapat na kumpiyansa sa sarili si Ivan para ipakilala si Margie. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ina. Bumaba ang tingin ni Ivan sa sobre sa sahig. Kinuha niya ito. Nanlaki ang kanyang mata nang makita ang resulta ng gender ng bata. Agad-agad na tumakbo pataas ng kwarto si Ivan. Nanginginig ang kamay sa balita. Margie! Margie! Totoo ba to? Natigilan si Ivan nang makita ang katulong sa kwarto ni Margie sa halip na ang babae. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Margie? Sir, naglayas po si Ma'am Margie eh. Ano? Bakit daw? Ito po. Binigay ng katulong ang sobre kay Ivan. Halos mahigit ni Ivan ang hininga nang mabasa ang laman ng sulat. Ivan, malaya ka na. Huwag mo na akong hanapin pa. Sana maging masaya ka na wala ako. Wala ang anak mo na hindi mo naman talaga plinano. Mali pala. Wala naman talaga sa plano mo. Pasensya na, naging isang balakid ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko ang baby boy nating dalawa. Nahigit ni Ivan ang kanyang hininga. Mali ang pagkakaintindi ni Margie. Mali ang narinig niya. Mabilis na lumabas si Ivan sa kwarto pero napahilamos na lamang siya sa mukha nang sumalubong sa kanya ang ina. Alam kong umalis ang babae mo. Nakita ko siya. Dumaan sa likuran mo. Huwag ka mag-alala. Mas magugustuhan mong ipapakilala ko sa'yo. Sabi ng ina ni Ivan. Ayoko, Mami. Siya lang ang gusto ko. Tumahimik ka, Ivan! Ayaw sa'yo ni Margie. Kaya huwag mong ipagsiksikan ang sarili sa babaeng yon. Naiintindihan mo ba? Mami. Huwag mo na siyang sundan. Asikasuhin mo na lang ang ating bisita. Napatingin si Ivan sa babae na nakaupo sa sala. Maganda ito pero hindi ito ang gusto ni Ivan kung hindi si Margie. Ayoko. Tama na, Ma'am. Hayaan mo kong pagdesisyonan ng sarili kong buhay. Si Margie ang gusto ko. Hindi ang babaeng yan. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na ang anak natin. Sabat ng ama ni Ivan. Hinawakan nito ang kamay ng ina ni Ivan pero hindi ito nagpatinag. Hindi pwede. Wala siyang magandang future sa babaeng yon. Dito, magandang magiging hinaharap mo. Hindi, Ma. Kaya kong gawing magandang hinaharap ko. Na sarili ko lang. Tinalikuran ni Ivan ang kanyang ina saka dire-diretsong bumaba upang puntahan si Margie. Sa kabilang banda, nakarating si Margie sa bahay ng kanyang ina. Agad siyang sinalubong ni Mara na may pagtataka sa muka. Anong nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? Mama? Ano? Ayos ka lang ba, ha? Mama, ayoko na po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ano ngang nangyari? Nasaan si Ivan? Tinakasan ko na siya, Ma. Utal-utal na sabi ni Margie. Ano? Bakit? Gulat na tanong ni Mara habang diretsyong nakatingin sa anak. Kasi po. Natigilan si Margie nang marinig ang katok at boses ni Ivan sa pinto. Tao po.
Margie? Margie, alam kong nandyan ka. Pagbuksan mo naman ako. Tiningnan ni Margie si Mara saka umiling-iling. Ayaw ni Margie na makita si Ivan. Natatakot siya na baka bumigay siya rito. Ayaw niyang makaistorbo kay Ivan. Wala sila sa plano ng lalaki. Margie, kausapin mo naman ako. Anak, ano bang nangyayari? Bulong ni Mara. Mama, huwag mo na akong ituro kay Ivan. Please. Margie, please. Hayaan mo naman akong magpaliwanag oh. Pagmamakaawa ni Ivan. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Lalabasin ko siya, sabi ni Mara. Mama, huwag mo pong sabihin sa kanya na nandito ako. Nagmamakaawa ako. Mama. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin. Huminga ng malalim si Mara, saka naglakad patungo sa pinto. Agad namang nagtago sa likod ng pinto si Margie. Samantala, nang bumukas ang pinto ng bahay ni Margie, ay medyo nagkaroon ng pag-asa si Ivan. Pero nalaglag ang balikat niya nang makita na ang ina niya ito. Wala rito si Margie. Akala ko ba ay nasa bahay mo? Sambit ni Mara. Po? Wala po siya sa bahay. Pakiusap. Kung nandito si Margie, hayaan mo akong makipag-usap sa kanya. Nakikiusap ako. Please. Pagmamakaawa ni Ivan. Gusto niyang pasukin ang bahay ni Mara para tingnan kung naroon si Margie. Pero may natitira pa rin naman siyang respeto sa ina nito. Wala nga siya rito. Huwag mo na siyang hanapin dahil wala siya rito. Naintindihan mo ba? Sagot ni Mara. Pero... Ivan, alam kong kapitan ka namin. Hindi ko man alam kung anong nangyari sa inyo ng anak ko pero hayaan mo na lang muna siyang makapag-isip. Huwag ka mag-alala. Kung pumunta man siya rito, sasabihin ko sa'yo. Sigurado po ba? Oo. Kaya, Ivan, umalis ka na. Napayuko na lamang si Ivan. Nangihina ang buo niyang katawan. Tinalikuran niya ang ina ni Mara. Naiyukom niya na lamang ang kanyang kamao dahil sa labis na pagsisisi. Dapat pala ay hindi niya na lang yon sinabi. Kung sinabi niya na lamang ng diretsahan sa reporter, siguro masaya at magkasama pa sila ni Margie. Samantala, nang pumasok si Mara sa bahay, ay agad siyang sinalubong ng yakap ni Mara. Mama, salamat po Ani Margie. Mula sa maliit na siwang ng pinto ay sinilip niya si Ivan. Bawat hakbang nito papalayo ay may kutsilyo na tumatarak sa dibdib niya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Gusto niyang habulin si Ivan pero mas nanaig ang sakit na nararamdaman niya dahil sa narinig. Hindi niya rin maiwasang mapatanong sa sarili kung bakit siya pinuntahan ni Ivan. Dapat pabor na ito sa lalaki dahil siya na ang lumayo. Napatingin siya sa kanyang ina nang magsalita ito. Ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin. Nag-aalalang tanong ni Mara sa anak. Napayuko na lamang si Margie. Doon niya na ikinuwento sa ina ang buong pangyayari. Bawat detalye ay kinuwento niya. Wala siyang pinalagpas. Hindi niya maiwasang maiyak at maluha habang ikinakwento ang narinig niya sa lalaki. May kakaibang kirot din sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga si Mara. Bumaba ang tingin nito sa tiyan ng anak. Anong gagawin mo ngayon? Magtatago ka rito. Anak, buntis ka. Kailangan mo si Ivan. Alam mo naman na walang-wala rin ako, hindi ba? Kailangan mo siya, anak. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Kung nakita mo lang ang mukha ni Ivan, pakiramdam ko, mahal ka niya. Kung mahal niya ako, hindi niya yung sasabihin sa mga reporters. Mama, alam ko naman na aksidenteng nangyari pero sobrang sakit pa rin pala. Mahal mo? Hindi ko alam, Ma. Hindi ko alam.
Napayuko si Margie. Bawat araw na magkasama sila ni Ivan ay inaamin niya na sobrang saya niya at hindi rin biro ang sakit na nararamdaman niya sa tuwing naaalala ang mga sinabi ni Ivan. Masaya ako sa kanya. Nasasaktan ako sa sinabi niya pero hindi kami bagay, Ma. Sobrang layo namin sa isa't isa. Malungkot na sabi ni Margie. Pakiramdam niya ay pilit niya lamang ibinabagay ang sarili kay Ivan. Shh, anak. Hindi mo dapat yan sinasabi. Pantay lang kayo. Pareho kayong nabubuhay at umaapak sa lupa. Hindi siya mataas at lalong hindi ka mababa. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Mara. Hindi sumagot si Margie. Napahilamos sa mukha si Mara. Anak, ayokong matulad ang apo ko sa'yo na lumaking walang ama. Ayokong matulad ka sa'kin na nalagaan ka mag-isa. Alam mo, sobrang hirap ang mamuhay ng ganito na walang katuwang sa buhay. Alam mo yan, anak. Dapat hindi ka nagpadalos-dalos. Dapat pinagdesisyonan mo muna yan. Paano ka ngayon? Ha? Hindi ko alam, Ma. Naiiyak na sabi ni Margie. Hindi ko na alam ang gagawin ko. May bala ka bang? Wala. Napahilamos sa mukha si Margie. Siguro magtatago na lang ako rito sa bahay hanggang sa mga anak ko. Anak naman, hayaan mo na ako sa desisyon ko, Ma. Please. Sigurado ka ba? Opo, sigurado ako. Niyakap na lamang muli ni Mara ang anak. Niyakap pabalik ni Margie si Mara. Iniisip niya pa lang ang mangyayari ay nag-aalala na si Margie. Hinihiling niya na lamang na sana ay makayanan niya. Magmula nung araw na yon ay nakakulong lamang sa bahay si Margie. Binibigay naman ni Mara ang mga kailangan ni Margie at kahit papano ay bumalik ang dating pagsasama nila ni Margie at Mara. Masaya si Margie dahil tinanggap at tinulungan siya ng ina pero hindi niya maiwasang malungkot sa tuwing naiisip si Ivan. Nalilito rin siya sa lalaki dahil halos sa isang linggo ay nakakabisita ito sa kanilang bahay ng 3 hanggang 4 na beses. Kinailangan tuloy magtago ni Margie sa kanyang kwarto dahil tumutuloy sa bahay si Ivan. Hindi rin maintindihan ni Margie kung bakit siya ang hinahanap ni Ivan. Litong-lito na siya at gusto niyang alamin ang nangyari pero may parte sa kanya na natatakot sa malalaman kaya naman tinitiis niya na lamang ang sarili na wag yakapin si Ivan sa tuwing pumupunta ito sa bahay nila. Pilit ding pinapasaya ni Margie ang sarili dahil bawal ang stress sa buntis. Samantala, inabala ni Ivan ang sarili sa pag-aasikaso sa barangay. Hindi na rin sila nagkausap ng kanyang ina pagkatapos ng insidente noong gabi. Pabor na rin naman doon si Ivan kaysa marinig ang mga plano ng ina na hindi niya naman nagugustuhan. Para kay Ivan, mas naiintindihan patuloy ng tatay niya ang sitwasyon niya kaysa sa ina na puro sulsol at panira kay Margie. Hindi naman nawalan ng pag-asa si Ivan. Alam ni Ivan na uuwi si Margie sa bahay ni Mara. Hindi siya susuko dahil napagtanto niya sa sarili na mahal niya ito. Sa mga panahon na wala ang dalaga, lalo siyang nangulila rito. Gagawin niyang lahat ng makakaya niya para lamang maipaliwanag dito ang lahat. Tanging gusto lamang ni Ivan ay mamuhay siya kasamang kanyang anak at si Margie. Kaso nga lang, halos 9 na buwan na rin ang nakakalipas pero hindi pa rin nakikita o nakakausap man lang ang dalaga. Isang gabi, nagising si Margie sa sakit ng kanyang tiyan. Malaki na ang kanyang tiyan dahil na rin sa kabuwanan na niya. Agad niyang ginising ang ina na nasa kanyang tabi. Ma, gising, gising, ma. Ano bang nangyayari? Ayos ka lang ba, Margie? Manganganak na ata ako.
Kinakabahan na sagot ni Margie. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Naninigas ito. Ano? Napabangon sa gulat si Mara. Nang tingnan niya si Margie ay nakapikit na ito at pinagpapawisan na habang nakahawak sa tiyan. Agad niyang inalalayan si Margie na makaupo pero tanging sigaw lamang ang narinig niya sa babae. Teka lang, hahanap ako ng tulong. Mama, si Ivan. Kailangan ko siya. Oo, pupuntahan ko si Ivan. Kaya mo pa ba? Hihingi lang ako ng tulong. Margie? Margie, gumising ka! Napahilamos sa mukha si Mara. Nagbulat ng mukha si Margie. Namumutla na ito. Hintayin mo ko! Agad na lumabas si Mara ng kwarto. Napapikit na lamang si Margie. Anak, teka lang Tinatawag lang ni Lola, si Daddy. Ani niya sa sarili habang nakahawak sa tiyan. Napahigpit din ang hawak niya sa sapin na hinihigaan niya. Please, anak. Hintay muna, Si Daddy muna, Naiiyak na sambit ni Margie. Huminga siya ng malalim upang mabawasan ang sakit na nararamdaman. Pero kahit katiting ay hindi ito nakabawas. Lumalakas na rin ang tibok ng puso niya. Ang tanging nasa isip niya ay si Ivan. Gusto niya na kahit sa panganganak niya ay naroon ang ama ng kanyang anak. Nagising naman si Ivan sa malakas na katok sa mansyon. Sakto rin kasi nasasala siya natulog dahil na rin sa sobrang lasing at pagod. Manang! Pabukas ng pinto! Sigaw ni Mara. Pinikit muli ni Ivan ang mata pero hindi pa rin matigil ang pagkatok sa pinto. Napahilamos na lamang sa mukha si Ivan. Pagmulat niya ay walang katao-tao sa paligid. Napatingin siya sa kanyang pintuan saka naglakad patungo rito. Inis niya itong binuksan pero nawala ang kunot ng kanyang noo nang makita si Mara. Halatang bagong gising ang matanda at may pag-alala sa mukha. Aling Mara, anong ginagawa niyo po rito? Tanong niya. Sumama ka na sa akin! Tara na! Natatarantang sabi ni Mara. Hinawakan ni Mara ang kamay ni Ivan saka hinila palabas ng bahay si Ivan. Po? Saan? Nagtatakang tanong ni Ivan. Hinahayaan niya lang si Mara na hilahin siya. Manganganak na si Margie! Po? Hindi na napigilan ni Ivan na mapasigaw. Tuluyang nawala ang antok niya. Agad siyang nangunang tumakbo patungo sa bahay ni Mara kung nasaan si Margie. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Ivan pero kaakibat nito ay saya dahil muli niyang makikita ang babaeng pinakamamahal niya. Samantala, napasigaw na lamang sa sakit si Margie nang tuluyan na ngang pumutok ang kanyang panubigan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan saka malakas na napasigaw. Pagtingin ni Margie sa pinto ng kanyang kwarto ay naroon si Ivan. Ivan! Tulungan mo ko! Napatingin si Ivan kay Margie. Hindi niya alam kung bubuhatin niya ba si Margie o aaluhin ito. Tabi! Agad na gumilid si Ivan nang dumaan si Mara. Mabilis niyang nilapitan si Ivan. Nakagat niya na lamang ang kanyang ibabang labi nang hawakan ni Margie ang kanyang kamay. Halos mapiga na ang kamay ni Ivan sa higpit ng hawak ni Margie. Anak, umirik ka! Kaya mo yan, Margie. Para sa anak natin. Napapikit na lamang si Ivan nang sumigaw ng malakas si Margie. Minulat niya ang kanyang mata sa katiningnan si Margie. Namamawis na ang noo nito. Iri ulit! Malapit na lumabas ang bata! Sa pangalawang pagkakataon, muling sumigaw si Margie ng malakas. Napasigaw din si Ivan dahil sa sakit ng kanyang kamay pero nawaglit ang nararamdaman niya nang marinig ang iyak ng bata. Pagtingin niya sa hawak ni Mara ay halos maluha si Ivan. Ang anak ko. Nilingon niya si Margie. Ang anak natin.
Hindi umimik si Margie. Tanging malalaking paghinga lamang ang ginawa niya. Sobrang lakas din ng tibok ng puso niya. Dali na natin sila sa ospital. Agad na binuhat ni Ivan si Margie habang binalutan naman ng damit ang bagong silang na sanggol. Nahihilo na si Margie habang buhat-buhat siya ni Ivan. Gayunpaman, nagawa niya pa ring ngumiti dahil nasa tabi niya ang kanyang pinakamamahal at kasama niya ito sa panganganak. Hanggang sa mawalan siya ng malay ay ang tanging huli niyang nakita ay si Ivan. Nagising si Margie sa iyak ng bata. Pagtingin niya sa paligid ay bumungad sa kanya si Ivan na karga-karga ang kanilang sanggol. Shh! Anak, silent na. Magigising si mommy. Sige ka. Pagkausap nito sa bata, mahinang tumawa si Margie na nagpakuha ng atensyon ni Ivan. Gising na tuloy si mommy, anak. Ani nito sa bata. Kailangan ng dede niyan. Untag ni Margie. Agad namang inabot ni Ivan ang anak kay Margie. Agad itong pinadede ni Margie. Mahinang tumawa si Margie nang mapansin ang pamumula ng mukha ni Ivan. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Wala. Nahiya lang ako. Dahil sa dibdib ko? Parang hindi mo to sinips... Oo na. Malakas na tumawa si Margie nang lalong mamula si Ivan. Unti-unti naman siyang tumigil sa pagtawa, saka huminga ng malalim. Ivan, salamat sa pagpunta sa akin ah. Salamat. Ano ka ba? Wala yun. Tsaka, asawa kita. Kahit iniwan kita? Oo, kahit iniwan mo ako. Napayuko si Margie. Nakaramdam siya ng konsensya. Pasensya na akong... Patungkol sa narinig mo, mali ka ng pagkakaintindi. Yung narinig mo na wala sa plano kong magkaanak, tanging panguna lamang yun. Dahil sunod kong sinabi ay sobrang swerte ko na nandito ka sa tabi ko. Na ikaw ang asawa ko. Ivan, patawarin mo ako. Nilamon ako ng emosyon at hindi ko. San ka galing? San ka pumunta? Huminga ng malalim si Margie. Tiningnan niya ang mukha ni Ivan. Nasa bahay lang ako. Ano? Nasa bahay lang ako. Nagtago ko sa'yo sa tuwing pumupunta ka ng bahay kasi ayokong makita mo ako. Margie. Sorry dahil hindi ako agad nagpakita sa'yo. Sorry dahil nagsinungaling sa'yo si Mama na wala ako sa bahay. Sorry. Hindi agad nakapagsalita si Ivan. Napayuko na lamang siya pero agad din namang umangat ng tingin na may ngiti sa labi. Ayos lang. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Kalmadong tugon ni Ivan. Seryoso ka? Tanong ni Margie. Inaasahan niya kasi na magagalit o kaya naman magtatampo si Ivan sa kanya. Oo. Dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay ang anak natin. At ikaw. Mahal na mahal kita, Margie. Ikaw lamang. Nakangiting sabi ni Ivan. Saglit na natigilan si Margie. Pero ilang saglit pa ay umukit ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Mahal din kita, Ivan. Napangiti na lamang sa isa't isa si Ivan at Margie. Hindi maipaliwanag ni Margie ang nararamdaman na saya pero ang tanging gusto niya ay makasama si Ivan, ang anak at siya bilang isang masayang pamilya. Pagkatapos ng insidenteng yon ay muling lumipat si Margie sa bahay ni Ivan sa abiso na rin ni Mara. Tuwang-tuwa naman si Margie dahil tanggap siya ng mga magulang ni Ivan kahit medyo ramdam niya pa ang pagkadisgusto ng ina ni Ivan sa kanya. Pinangalanan din nilang Milo Isaac ang kanilang anak na lalaki. Sa bawat araw na magkasama sila ay naramdaman ni Margie kung paano bumawi si Ivan sa kanya.
Hanggang sa lumipas nga ang mga taon, ay natagpuan na lamang ni Margie ang sarili na nasa harap ng altar. Kaharap si Ivan. All of this happened for a reason. Yan ang naging mantra ko magmula nung nakilala kita. Alam mo, sobrang unexpected nung nangyari sa atin. Hindi ko rin expected na magkakaanak tayo. Pero magmula nung nakilala kita, ikaw ang nagbigay kulay sa mundo ko. Sobrang saya ko na kasama kita. Sobrang tuwa ko dahil ikaw ang aking asawa. Nung iniwan mo ko, halos hindi ako mapakali tuwing gabi kasi naiisip kita. Ganun kita kamahal, Margie. Pinapangako ko na hindi kita iiwan. Ako, hindi mo lang ako asawa. Ako ay yung kaibigan, kapatid, kalaro, at lahat ng role ng tao sa mundo ay magtatagpuan mo sa akin. Kasamang anak natin na si Milo. Aalagaan ko kayo at mamahalin dahil wala na akong mahihiling pa sa mundong to, kundi ang mamuhay kasama kayo. Sabi ni Ivan. Hindi matigil ang pagluha ni Margie. Bawat salita ni Ivan ay tagos sa kanyang puso. Ivan, mahal ko. Alam ko na nagkulang ako sa'yo at katulad mo, hindi ko rin inasahan to. Sobrang dami kong pinagsisihan sa buhay ko pero alam mo ba kung ano ang hindi ko pinagsisisihan? Yun ay ang mahalin ng isang tulad mo. Alam ko na sinabi ko na to noon pero gusto ko pa rin humingi ng tawad sa ginawa ko. Sa sobrang taranta ko, hindi ko inisip ang totoong dahilan kung bakit mo sinabi yun. Sa mga nagdaang taon, yun ang pinakamasayang araw ko. Hindi ka nagkulang sa akin. Lahat ay pinakita mo. At alam ko na bumabawi ka. Ngayon, sasabihin ko na rin sa'yo na sa pangalawang pagkakataon, magiging daddy ka na. Natulala si Ivan sa sinabi ni Margie. Umawang ang kanyang labi sa gulat. Totoo? Oo, magiging daddy ka na ulit. Napatakip na lamang sa bibig si Ivan. Hindi na niya napigilan pa ang mga luha na kanyang pinipigilan. Akmang hahalikan niya na sana si Margie nang tumikim si Father. By the power vested in me, you may now kiss the bride. Nakangiting sabi ni Father. Napangiti na lamang si Margie at siya na mismo ang humalik kay Ivan. Ilang saglit pa ay humiwalay siya sa halik sa kaniya kapito. Tumakbo rin si Milo sa kanilang dalawa. Napapikit na lamang habang nakangiti si Margie. Masaya na siya sa buhay niya ngayon at kahit baliktarin man ang mundo, kay Ivan pa rin talaga siya uuwi. May mga napagdaanan man sila sa kanilang relasyon pero hindi yon naging hadlang para maging maayos silang pamilya. Para kay Margie, ang problemang kinakaharap nila noon ay magsisilbing gabay sa hinaharap nila. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang isang buong pamilya.